Sobrang bulag ko talaga na nagpakasal sa taong ito. Itong 10 taon ay puno ng kahihiyan para sa niya. Nagsakripisyo akong mag-aral sa ibang bansa. Akala ko pinili ko ang pag-ibig. Hindi ko inasahan na ang pinili ay isang na malambing na walang tagumpay. Alam mo ba, sa nakaraang buhay, ako'y mahirap. Pati ang sarili kong asawa ay tinutukso akong walang kakayahan. Sa buhay na ito, dapat ay masaya siya sa akin ngayon. Ginoong Presidente, itong si Jan. Will, ang iyong tauhan ay nag-ayos na ng tao upang hanapin siya. Dapat ay may balita na ngayon. Ginoong Presidente, may masamang balita. Gu Wanting, Jing Yiran, Zhao Yan, 3 diyosa. Bumalik na naman para pilitin kang magpakasal. Itong 3 ginang na ito, talagang hindi nawawala. Ginoong Zhao, ikaw ang magtatakip sa akin para makaalis. Pangulo, itong 3 diyosa ay sabik na gustong pakasalan ka. Mas mabuti pang pumili ka na. Kung hindi, sila ay araw-araw na mag-ingay. Ang ating seguridad, hindi ko na kaya. Bago ko makita si Wushiu, wala akong balak mag-asawa. Inyong lahat, sa pagdalo sa aking kasal. Xiaoyu, napakamahiyain mo naman. Ang makadalo sa kasal mo, ng isang napakayamang tao, ay isang karangalan para sa amin. Sa aming paaralan, si Jiang Ye lang, isang bilyonaryong tao. Xiaoyu, napakaganda ng iyong pananaw. Maaari mo ba kaming turuan? Noong panahon ni Xiaoyu, pumili siyang makipaghiwalay kay Chen, na isang loser. Tiyak na desisyon. Pinili si Jiang Ye. Ngayon, sa tingin ko, napakabuti ng desisyon na iyon. Yi Chen, nakita mo ba? Sa buhay na ito, wala na ang iyong pasanin. Napakaganda ng buhay ko. Kayo at si Yi Chen, mayroon bang kontak kamakailan? Si Yi Chen, simula nang umalis siya sa bansa, wala na siyang balita. Dati narinig kong may nagsabi na naglilinis siya ng pinggan sa ibang bansa. Ang cute talaga. Umalis siya sa akin. Hindi akin ang damit na ito. Matagal ko nang narinig na may ilang mga delivery rider na hindi makabili ng uniforme. Ang bisikleta at damit ay inuupahan lang. Kumer, paano mo nahanap ang lugar na ito? Xiu, ikaw ang tunay na mayamang asawa ng bilyonaryo. Hindi ka ba magdadalawang isip na kumain sa labas? Walang silbi. Ikaw, maliit na cute. Bakit hindi ka pa namamatay? Bakit pa tayo nabubuhay? Kailangan ng pera para makapagtrabaho, pero wala tayong pera. Kailangan ng kakayahan, pero wala tayong kakayahan. Mabilis, umalis ka na sa bahay ko. Tawag sa delivery sa tulay. Walang silbi ang salitang ito. Tawag sa delivery sa tulay. Matapos akong umalis kay Wushiu. 7 taon na ang nakalipas. Hindi na Xinchen Technology. Mga bisita ba nila ay darating sa kasal? Binilhan ko sila ng imbitasyon. Sa sangay ng Jiangsu, nakapadala na kami ng higit sa 100 imbitasyon. Hanggang ngayon, wala pa kaming natanggap na sagot. Asawa ko. Ano ba ang background ng Xinchen Technology? Ang Xinchen Technology Group ay bagong yaman na nag-iisang pag-aari na may halaga sa merkado na trilyon. Ngayon ay kakapasok lang dito sa ating Jiangsu. Kami sa pamilya Jiang sa mga nakaraang taon ay umaasa sa kanila. Ang Xinchen Technology Group, mga overseas na order. Sila talaga ang tunay na Diyos ng kayamanan natin. Sino ang bisita ng Xinchen Technology? Patawad sa pagkukulang ng Jiang family. Hindi na kailangan salubungin. Hindi na kailangan. Ako ay isa ng Stellar Technology Group. Dating mong kalaban sa pag-ibig. Si Chen ay ikaw. Ngayon, nagtatrabaho ako sa Stellar Technology Group. Tama, sa katotohanan. Ako ay isang bahagi ng Stellar, tagapagtatag ng teknolohiya, at tagapangulo. At pinakamayaman sa mundo sa ranggo. Yi Chen, ano? Umalis ka sa akin. Naging pinakamayaman sa mundo. Paano mangyayari yon? Hindi ka ba? Nasa ibang bansa naglilinis ng pinggan. Tama, sino bang hindi nagmamalaki? Yi Chen, paano mo patutunayan na ikaw ang may-ari ng Xinchen Technology? Ano ang gusto mong gawin kong patunay? Simple. Stereo Technology, ang responsable sa Greater China. Anong pangalan niya? Sa Greater China, ang responsable ay si Zhu Dongwei. Noon sa headquarters, assistant ako niya, kahit na medyo karaniwan ang kanyang kakayahan sa pamamahala. Pero sa mga nakaraang taon, sa ilalim ng aking pagtuturo, sa wakas ay, kaya na niyang mag-isa. Ano? Sobrang nakakagulat na alam niya talaga si General Zhu, na dati nang binanggit sa akin ni General Zhu. Noong una talaga akong naging tagapangasiwa ng Stereo Technology, tulong ng tagapangulo. Naalala ko na, ang punong tanggapan ng Stereo, nasa kabisera ng Estados Unidos. Pero ang nasa likod na boss niya, sinasabi nilang tayo mismo, mga tao ng Daxia. Kabiserang ng Hawk. Hindi ba't si Chen iyon, lugar na pinuntahan para mag-aral? At saka, mukhang ang kurso ni Chen sa universidad ay tungkol sa larangan ng Noi. Star Technology. Si Chen, hindi naman siguro. Talaga bang siya iyon? Kung si Chen ang pinakamayamang tao sa mundo, si Xiaoyu ay talagang mapapahiya. Talagang nawala ang pakwan. Pagkuha ng mga buto ng linga, ang asawa niya, si Jiang Ye, ay isa lamang illegitimate child ng Jiang family. Kung ikukumpara sa pinakamayaman, wala siyang halaga.
Huwag kayong makinig sa kanyang mga kalokohan. Sino ba si Ichen? Hindi ko ba alam? Dati siyang nagtatrabaho sa isang restaurant sa ibang bansa. Umaasa sa paghugas ng pinggan. Bakit? Sa labas ng tulay, pagkain. Hindi maging pinakamayamang tao sa mundo. Tama nga. Kung talagang may talento si Ichen. Bakit hindi siya? Gusto ni Bushiu. Si Ichen ay isang walang silbi na tao na umaasa lang sa iba. Na pinipilit lang ng babae para siya magsikap. Sino ang magmamalasakit sa kanya? Kahit na may mga babae talagang bulag. Kung magmamalasakit sa kanya, tiyak na magugunaw ang pamilya. Ichen, hindi ka ba nahihiya? Ganyang kalaki ang malaking kasinungalingan. At nagsasabi ka pa rin ito. Bahala na kayong maniwala o hindi. Dahil kayo, hindi talaga ako tinatanggap. Ako na lang muna walis. Tumigil ka. Ichen, mukhang gusto mong pumunta sa kasal ko. Para mangloko at magpakitang tao. Nang hindi na makapangloko, gusto mong tumakas. Sa labas ng tulay. Naiintindihan ko na. Hindi ka siguro. Dati kang nag-deliver sa Xingchen Group. Ilang beses na ba? Narinig lang na may nakuha tayong balita mula sa loob ng Star Group. Ganun ba? Halos naloko tayo ni Ye Chen na iyon. Akala mo'y isang delivery boy. Pero gusto lang talagang sumikat. Nagpapanggap na mayaman. Sobrang mababa naman ito. Bumagsak na tao. Wushiu. 7 taon na tayong di nagkita. Pareho ka pa rin sa dati. Sobrang mahilig ka pa rin sa material na bagay. Masyadong makitid ang pananaw. Ngayon, ako ay isang pagkatao na hindi mo na kayang abutin. Na hindi mo na kayang tanawin. Malalaman mo rin agad kung gaano ka kabobo. Ate, hindi ka ba tumitingin sa salamin? Kapag umihi ka sa umaga, ibalik mo ang pagtingin ko sa'yo. Ikaw ngayon ay isang mabaho na dumi ng aso. Tumingin ako sa'yo. Nagmumukha akong nasusuka. Ginoong Ye. Ginoong Ye, bakit hindi pa siya umaalis? Akala ko si Ginoong Ye ay dumating para dumalo. Ang kasal ng kanyang unang pag-ibig hindi nakapagtataka. Zudong Wei, tingnan ko kung saan ka tatakas. Zuzong, kanina pa kita niloko. Sige, hanapin mo. Naglakas loob ka pang umalis sa pagkakataong ito. Sabihin mo na kung nasaan si Ichen. Bilisan mo kung hindi. Babarilin ka namin. Huwag bumaril. Sinasabi ko na. 3 tiyahin. Sige, Jiang Ye. Talaga namang mababa ang tingin nyo. Sa mga tao, dahil sa ating nakaraan. Balak ko sanang bigyan kayong dalawa ng regalo sa kasal, mula sa kalsada, at isama na rin ang pagpapalakas sa pamilya Jiang. Ngunit sa ngayon, mukhang hindi na ito kinakailangan. Magpapalakas pang putmilyong. Guang group na si Gu Wanting ay nagbigay ng pambansang kayamanan na dragon at phoenix na nakalarawan na nagkakahalaga ng 50 milyong. 50 milyon. Ay Hangi. Zhaoyan, ang Valkyrie, ay nagbigay ng napakabihirang dragon at phoenix na parangal na nagkakahalaga ng 70 milyon. Nais namin kay Yi, Jiang Ye, at Yangi, Wushiu, ng 100 taon ng magandang pagsasama. Sama-samang nagmamahalan. Diyos ko. Si Jing Yiran ay isang pandaigdigang aktres. Si Gu Wanting ay nag-iisang anak ng pinakamayamang pamilya Gu. Si Zhaoyan ay kilalang babaeng mandirigma sa buong mundo. Asawa, sila ay hindi ang mga sikat na 3 diyosa ng Daxia, di ba? Kilala ko talaga sila. Pero, wala silang dahilan para makilala ako. At lalo na para bigyan ako ng regalo. Itong 3 mahilig sa tao, talagang handang maglabas ng pera. Baka dumating sila mamaya. Hindi naman nila ako hihirapan dito, di ba? Nakuha ko na. Narinig ko na ang tungkol sa 3 diyosa nila, na lahat ay nagkakagusto sa chairman ng Xingchen Technology. Nagpadala sila sa atin ng regalo. Tiyak na ako ang humiling ng pag-aari. Tungkol sa Star Technology Group, ay naaprubahan. Ang galing. Kami, ang pamilya Jiang, sa wakas ay yayaman na. Sabi ng asawa, kami ay magiging nakuha ng Xingchen Technology Group. Napakabuti nito. Basta tayo ay nakuha ng Xingchen Technology Group. Tingin ko, yung mga kapatid na iyon, hindi na makikipaglaban sa akin. Para sa kontrol ng Jiang pamilya. Ang galing mo, mahal. Talagang hindi ako nagkamali sa'yo. Congrats, Jiang Shao. Nakita ka ng pinakamayaman. Kapag yumaman ka na, huwag mong kalimutan kaming mga dati mong kaklase. Walang anuman. Itong hikaw na may diamante. Talagang maganda. Halaga nito ay 3 milyon. Potri, dadalhin ko ito para suotin mo. Esan. Tumigil ka. Hindi ito mga bagay na para sa inyo. Hindi para sa amin. Para ba talaga sa'yo? Tama. Jing Yiran, Gu Wanting, Zhaoyan. Sila 3 ay mula sa hinahula ko mula sa ibang bansa papunta sa atin. Maraming beses siyang nagmamakaawa sa akin. Hindi ako pumayag. Ngayon, muli siyang nagdala ng regalo sa ngalan ng kumpanya ko. Kung tatanggapin ko ito, magkakaroon sila ng mas maraming problema. Kung tatanggapin ko ito, itong mga bagay na ito, ibalik na lahat.
Bola-bola. Ikaw, taga-deliver. Nagmamalaki ka pang may 3 diyosa na nagmamadaling magpakasal sa'yo. Talagang walang hiya. Yichen, ikaw ang naghanap ng kapahamakan. Ikaw ay isang cute na bata. Araw-araw ay alam mo lang, mangarap at magyabang. Alam ko na naiinggit ka sa akin dahil maganda ang buhay ko at gusto mong magpanggap na pinakamayaman sa mundo. Siksikin mo ako, pero ang cute ay cute talaga. Gustong maging pinakamayaman sa mundo. Sa susunod na buhay na lang. Wish you. Sa nakaraang buhay, ako'y nagpakasensyoso sa iyo. Sa buhay na ito, hindi ko na kayang tiisin ito. Asawa, nangangahas kang saktan ako. Sinasaktan kita. Itong mapagmataas na, maliit na cute. Sa inyo, Pamilya Jayang. Pamilya Jayang. At malayo pa ang mararating niya. Lahat kayo ay pinupuri. Asawa ko. Tingnan mo. Yichen. Pasensya na. Yichen. Narito ang espesyal na silid ng mga pasyente. Bakit ka nandito? Sabi ko, nagkamali ako ng silid. Naniniwala ba kayo? Anong pinapakita mo? Ito ba ay basta-basta mong maaring? Dito ba ang pasukan at labasan? Gusto mo bang makilala ang mga pamilya sa Jiangnan? Sabihin mo na lang ng direkta. Naghahanap ka ng dahilan. Sa ganitong paraan mo pinapahirapan si Xiu. Magiging dahilan lang ito para sa akin na makaramdam ng pagkasuka. Sobra naman kayo sa pagtingin sa sarili nyo. Ano? Sina Guwanting at ang dalawa pa. Hindi kayo nila pinansin ilang araw na ang nakalipas. Ngayon ay parang nagiging matatag na sila. Ikaw. Hoy, Xiaoyu. Ako at ang kapatid mo ay sinaktan ng mga tao. Sino ang gumawa nito? Kumusta na kayo ngayon? Si Chen, ang puti ang mata. Ako at ang kapatid mo. Nakita siya sa ospital. Pinautang niya ang iyong pera. Noong nasa kolehiyo pa siya, hindi siya nagbayad. Naiinis ang kapatid mo. Kaya't sinabi niya ang ilang bagay sa kanya. At sinaktan ka agad ang kapatid mo. Ngayon ay nasa ortopedya ang kapatid mo. Sobrang sakit na parang mamamatay na. Xiu, kailangan mong gumawa ng desisyon para kay mama. Huwag na huwag. Bitawan mo na ang cute na iyon. CJ, magpatingin muna kayo. Tungkol dito. Ako na ang bahala. Ikaw ang nanakit sa nanay ko, at sa nakababatang kapatid ko. Masyado siyang masungit. Kumilos ako. Ngunit may dahilan iyon. Yichen, wala ka bang konsensya? Sila na pamilya ni Xiaoyu. Kahit na may hindi pagkakaintindihan, maaari naman itong pag-usapan ng maayos. Paano mo nagawang kumilos ng ganun? Bago ka magusga ng walang basehan. Dapat mo munang malaman ang buong kwento. Yichen, talagang ikaw ang may kasalanan. Noong araw dahil sa kalokohan mo, kaya tayo naghiwalay. Akala ko, ngayon ay pinaparusahan mo ang pamilya ko. Sa iyong paningin, ako ay ganun na lamang kawalang halaga. Hindi mo ba naisip ang kahit na anong dahilan? Ano man ang dahilan, hindi ito dahilan. Para manakit. Pumunta ka ngayon sa ortopediko at humingi ng tawad sa nanay ko at sa nakababatang kapatid ko. Paumanhin. Dapat sila ang humingi ng tawad. Humingi ka ng tawad sa akin. Yichen, kaya pala si Xiu, nung hiwalayan ka sa kolehiyo, tunay ngang ikaw ay isang basurang hindi makakatulong kahit anong gawin. Umalis ka. Ngayong gabi, nagtipon-tipon ang mga kilalang tao sa Jiangnan Province. Mamaya, darating din si Ginoong Sen sa ospital para makipag-usap. Kung pumasok ka ng walang pahintulot, tiyak na mapapahamak ka. Pinapapunta ka ni Xiu para humingi ng tawad, dahil ayaw niyang lumala ang sitwasyon. Binibigyan ka niya ng pagkakataon. Ngunit tila hindi mo ito naunawaan. Hindi ko pa kailangan siya para sa daan palabas. Tungkol kay Lisen na pumunta sa ospital, sigurado akong 100%. Hindi siya pumunta para sa tatay mo. Ang galing, ang galing. Talagang puno ka ng tiwala at liwanag. Ito yung cute na nagkakagusto kay Yan. Jiang noong nasa paaralan, na nanliligaw kay Yan. Jiang, nagmamalaki ka sa mga binitawan mong salita. Talagang ayaw mo nang mabuhay. Nabaliw ka na. Alam mo ba ang sinasabi mo? Walang muwang na nilalang. Nagmamalaki kang mang insulto kay Ginoong Sen. Lumuhod ka. Gusto mo bang lumuhod ako? Hindi ka pa sapat na kwalipikado. Pangulo ng Hingbao Group. Hindi sapat ang kwalifikasyon. Kaya idagdag mo ako. Pinuno ng Kuechai International. Sapat na ba? Hindi sapat. Ay naku, talagang kawili-wili. Iyan ay isa sa mga pinakamahalaga sa akin. Ano? Malayo pa.
Dapat mong isipin ng mabuti kung ano ang sinasabi mo. Yung tatlong iyon, sila ang pinakamakapangyarihan sa Jiangnan Province. Isang salita nila, maaari nilang putulin ang iyong buhay. Gusto mo bang sirain ang langit? At ano kung ganun? Humihingi ng tawad, agad na mag-sorry sa kanila. Sabi ko na, hindi sila karapat-dapat. Yi Chen, kung gusto mong mamatay, huwag mong sasama ang asawa ko. Kung ganun, dagdag pa ang pamilya Jiang mula sa Jiangsu. Pamilya Jiang. Tama. Ngayong gabi, hindi lamang ang kapitan na si Sen ng Xingshan Group ang darating, kundi pati na rin ang mga mahalagang tao mula sa Ziguang Tower. At ako, ang pamilya Jiang. Harapin ang malaking tao na iyon ng diretsyo. Umakyat sa langit. Magkasama kaming magtatamasa ng karangalan. At saka, ang Jiang family sa Jiangsu. Jiang family. Hindi masama. Ngayong gabi, hindi lang ang acting head. Si Sir Sen mula sa Sterry Group ang darating. Mas may mga kilalang tao mula sa Ziguang building na dumating. At kami, ang pamilya Jiang, ay makakaharap ang kilalang tao na iyon. Si Bu Dengshen ay makakasalo sa karangalan. Ngayon, sa tingin mo ba ay sapat na ito? Sinasabi na ang taong iyon sa Ziguang building ay isang kilalang tao, nasa mataas na posisyon, ay higit sa lahat ng tao. Esan, kayang harapin ang malaking tao na iyon. Sa hinaharap, mukhang magpapalakad siya sa lalawigan ng Jiangnan. Ano ba ang pamilya mong Jiang? Alam ko, sa oras na ito, lahat ng narito ay nais ipagmalaki ang kanilang pagdaig sa akin. Ngunit pasensya na, kayo ay sapat na magandang mabuti. Tumingin sa buong lalawigan ng Jiangnan. Ikaw lang ang nakapangahas. Hamunin ang pinakamakapangyarihang tao. Kung gusto mo, makipaglaban sa buong lalawigan ng Jiangnan. Sasamahan kita sa tapang mo. Yi Chen, hayaan mong makita ko. Paano ka mamatay ngayon? Sino iyon? Putulin ang kanyang mga binti. Hayaan mong makita kung gaano katigas ang buto na kayang lumaban sa buong Jiangnan. Tama na. Tumigil ka. Walang galang na pananalita. Mali ang iyong kaalaman. Alam mo ba kung sino siya? Ang Pangulo. Umuwi ka na. Sandali lang. Ginoo. Gusto mong ipagtanggol si Ming. Hindi ito ang iyong alalahanin. Ang dapat mong gawin ngayon ay agad na humingi ng tawad para sa isang pagkakataon ng buhay ng pamilya Jiang. Ang ibig mong sabihin ay, kung hindi ako magmadali na humingi ng tawad kay Yi Chen, mawawasak niya ang pamilya Jiang ko. Tama iyon. Ang galing, ang galing. Huwag nang pag-usapan ang aming Jiang pamilya ngayong gabi. Nahaharap sa taong nasa itaas ng libu-libong tao sa Purple Light Tower. Ang aming Jiang pamilya sa Jiangnan Province ay umunlad na sa loob ng maraming taon at hindi kailanman bumagsak. At sa ibabaw ng pamilya Jiang, nandoon pa ang tigre ng bundok na nakahiga sa buong lalawigan ng Jiangnan. Si Ginoong Li Sensen, maliban na lamang kung siya ay may napakataas na katayuan. Bakit naman niya ako wawasakin ang pamilya Jiang? Sa bibig niya ba? Naglakas loob kang itulak ako. Anong mangyayari kung itulak ka niya? Tama ka sa unang bahagi ng sinabi mo. Wawasakin ko ang pamilya Jiang. Kailangan ko lang gumalaw ng kaunti. Ipagbigay alam kay Li Sen. Papalitan niya ang punong pamilya Jiang ngayon. Lumapit ka dito. Ginoong Gu, mangyaring. Hindi nagkamali si Ginoong Jiang. Hindi na sayang ang aking pagsisikap sa loob ng kalahating buhay. Pagkatapos ng gabing ito, ang pamilya Jiang ay makakaakyat na sa tuktok. Makakaakyat sa tuktok. Noong panahong iyon, dumating si Ginoong Sen sa Jiangnan Province. Ang pamilya Jiang ay kusang loob na sumunod sa kanyang utos, na tinanggap ni Feng Lin. Itong tatlong pangunahing pamilya sa Jiangnan ay naging katatawanan. Ngunit ngayon, ang panahon ay nagbago. Ang tatlong pangunahing pamilya ay natira na lamang ang kanilang dating kapangyarihan at nagbigay galang kay Ginoong Sen. Tumingin sa pamilya Jiang. Hindi lang sila nakapili ng tamang panig, kundi umaasa ring makikinabang sa impluensya ni Ginoong Sen upang makalapit sa pangalan ng pinakamalaking pamilya sa Jiangnan. Talagang malalim ang pag-iisip ng Pangulo ng pamilya Jiang. Nagbibiro si Jianggi. Gu, kung ikukumpara sa iyo, malayo pa rin ang pamilyang Jiang dito. Iniisip ko kung narinig na ba ni Miss Gu ang tungkol sa Ziguang Tower. Siyempre, iyon ang pinakamatandang pag-iira sa dakilang dinastyang Xia. Noong una ay nagpalawak ng teritoryo at nagbantay sa Dragon Vein. Tunay nga, ang dakilang tore ng Xia Ziguang ay nagtamasa ng isang maluwalhating siglo. Kasama ng bansa, ang bawat isa sa mga may-ari nito
Kahit na sa kasalukuyan, sa gitna ng dakong Daxia, sa Forbidden City, lahat ay dapat magbigay galang. Ngunit hindi ko alam kung bakit. Yung may-ari ng Tor na nawala ng 7 taon. Ngayon ay biglang lalabas na. Bawat naging may-ari ng Tor, kahit na sa kasalukuyang gitna ng dakong Daxia, sa Forbidden City, lahat ay dapat magbigay galang. Ngunit hindi ko alam kung bakit. Ang may-ari ng gusali na nawala sa loob ng 7 taon, ngayon ay biglang lilitaw. Sa ospital, lahat ay naghihintay sa siguang building. Ang makapangyarihang iyon. Tama. Kung mahuhuli ng Jiang family ang pagkakataong ito, isang napakahalagang pagkakataon para makipag-ugnayan. Na nagustuhan ni Lolo, na nakaupo ng matatag bilang ang pangunahing pamilya sa timog. Maagang binabati ko si Ginoo Jiang ng tagumpay sa lahat ng bagay. Mukhang si Ginoo Sen ang nainip na. Hoy, Ginoo Sen. Jiang Sheng, talagang nagkaroon ka ng magandang anak. Bibigyan kita ng 10 minuto. Agad kang pumunta sa ospital para humingi ng paumanhin. Kung hindi kita makita sa loob ng 10 minuto, ngayong gabi ay lulubha ang pamilya Jiang. Humingi ng paumanhin. Ginoong Sen, ano ba talaga ang nangyayari? Ihanda ang sasakyan papuntang ospital. Ay naku. Mukhang hindi na magiging unang pamilya ang Jiang sa Jiangnan Province. Naipaalam na ito. Ayos. Asawa. Kung ganito pa rin ang takbo, baka madala tayo ni Yichen. Yichen, hanggang kailan mo gustong mag-imbento ng gulo? Alam mo ba kung gaano nakalala ang sitwasyon na yun? Seryoso na ito sa napakalalang antas. Kailangan mo bang umabot sa puntong hindi na maibabalik? Para lang masiyahan. Gulo, ano ang tinutukoy mong hindi na maibabalik? Yung 200 bilyong order ng Xingchen Group. Tama ba? Alam mo na yan ng mabuti. Yung 200 bilyong order, gaano ito kahalaga para sa pamilya Jiang? Kung patuloy ka sa ganyan, hindi ka na magtatagal. Jiang Ye, hanggang ngayon, hindi mo alam kung anong uri ng nilalang ang iyong pinapagalitan. Tungkol sa aking buhay. Ngayong gabi, nakaupo ako rito. Titingnan ang mga narito. Sino ang makakakuha ng aking buhay? Ang laki ng kapal ng mukha mo. Bata, bago dumating si Ginoong Sen, nangahas kang umupo. Talagang walang alam sa peligro. Pera at kapangyarihan. Kung hindi pa umabot sa tamang antas, huwag kang magpakahiya. Tumakbo ka na at bumangon. Paano ka makasisiguro na si Li Sen ay nasa harap ko? Hindi ko magawang pababain siya sa harap ko. Walang galang. Akala mo kung sino ka. Akala mo kayang-kaya mong talunin ang lahat. Ang kanyang pagkakakilanlan. Hindi ka karapat-dapat na magbigay ng opinyon. Tama ang sinabi mo. Tumingin sa paligid. Parang mga langgam. Talaga namang wala kang takot sa batas. Tawagin ang mga tao. Nakikita ko na natatakot kang magpakita ng kahinaan. Ang itsura ng pagyayabang. Siguradong maraming beses mo itong inensayo sa likod. Para sa palabas na ito ngayon. Talagang naglaan ka ng oras. Kung ganun, kailangan kong talagang panoorin kung gaano ka pa katagal makakapag-arte. Sayang nga, maaari kang ituring na isang tao. Ngunit talagang gusto mong sumama kay Yichen sa kapahamakan. Ikaw ang hindi marunong makilala sa panganib. Sa mundong ito, walang sinuman ang makakapantay sa kanya. Mukhang nahulog ka sa kanyang mga pangako. Sasabihin ko sa iyo. Siya, isa lang siyang isang taong inabandona ni Xiu. Isang inutil na walang silbi. Kayamanan, kakayahan. Katayuan, posisyon. Pati dignidad, wala na siyang kahit ano. Sinasabi pa na parang aso siya. Lahat sila ay nag-aangat sa kanya. Dahil nga wala siyang kahit ano. Walang nagawa. Matapos umalis sa pamilya Wu, wala na siyang matuluyan. Ayaw niyang mapalayas. Kaya nagmamalaki siya para lang mapaniwala na may halaga siya. Sayang, matagal nang nakita ni Xiu. Siya ay parang putik na hindi kayang umakyat sa pader. Kaya wala siyang binigay na pagkakataon. Maaga na silang naghiwalay. Kaya hindi mo makuha ang gusto mo. Nananatili kang galit. Hindi lang niya sinaktan ang pamilya ni Xiu, kundi nagloko pa siya habang si Xiu ay hindi alam. Higit pa rito, sa silid ng ospital na puno ng mga politiko at negosyante, nagsasalita ng mayabang at walang pakundangan. Ang totoo, ayaw nilang makita na ang pamilya ko, ang Jiang, ay malapit nang makuha ang 200 bilyong order. Nais nilang sirain ang pagtitipong ito. Ang akala nilang kakayahan nila. Talagang nakakabighani ang kanilang paninindigan. Yichen, akala mo talaga na hindi mapapansin ng mga tao dito ang masama mong balak. Hindi mo ba nakikita na halata na ang masamang intensyon mo? Si Yichen ay isang mapanirang tao. Lahat ng masamang plano niya, nakaharap na sa harap niya.
Wu Xiu, sa lahat ng mga taon, talaga bang kilala mo ako? Sinasisi mo pa si Xiu. Wala ka na bang hiya? Inalagaan ka ng pamilya Wu. Sa buong panahon ng kolehiyo mo, nagawa mo bang maging tapat kay Xiu? Lahat ng meron ang pamilya Wu ay galing sa akin. Dapat kang humingi ng tawad. Ito ang buong pamilya Wu. Sapat na yan, Ichen. Ayaw mo pa bang magmukhang kahiya-hiya? Alam ko. Iniwan kita sa kolehiyo. Nagbigay ako ng matinding dago. Pero nagbigay din ako ng nararapat na kabayaran. Pero ikaw, anong ginawa mo sa mga nakaraang taon? Wala kang kahit kaunting responsibilidad at pagtanggap bilang isang lalaki. Isara mo ang bibig mo. Anong karapatan mo? Napagsabihan si Ginoong Ye dito. Yichen, nakatago ka na lang ba sa likod ng iba? Tunay ka bang lalaki? Kapag nakita ni Ginoong Sen, anong mukha pa ang mayroon ka sa Jiangnan Province? Para makisalamuha. Sinasabi mo ang lahat ng ito. Ngunit sa huli, ang talagang ikinababahala ninyo ay ang order na iyon. Yichen, ikaw, Poetry Rain. Dahil nga sa walang utang na loob na si Yichen, bakit pa natin siya pagbibigyan ng kabutihan? Ngayong gabi, nabunyag na niya ang langit sa Jiangnan Province. Kahit sino pa ang dumating, hindi siya mapoprotektahan. Grupo ng Xingchen. Kahit na ang negosyo sa buong bansa ay isang haligi. Ngunit sa Jiangnan Province, sa huli ay isang bagong mukha. Hindi lahat ay kayang tiisin. Tama. Sa mundo ng negosyo, pinakamainis ay ang magpadala sa emosyon. Ginoo Zhao, sinasabi ko na dapat putulin kung kinakailangan. Kung hindi, darating ang mga matataas na tao. At baka hindi mo kayanin ang parusa. Walang galang. Alam niyo ba? Si Ginoong Zhao, itong walang silbi, talagang determinado siyang saktan ka. Huwag kang magpakita ng ulo. Patay na siya, patay na talaga. Ikaw ang kumakatawan sa kumpanya. Huwag mong ikahiya ang mukha ng Xingchen. Tama, tama. Mabilis, umalis ka na sa cute na si Yichen. Yichen, alam kong gusto mong samantalahin. Ang damdamin ni Xiu ay para sa bagay na ito. Pero sasabihin ko sa'yo, ito ay isang ilusyon lang. Kahit ano pa ang gawin mo ngayong gabi, hindi ka tutulungan ni Xiu kahit kaunti. Asawa, paano mo ako mapagdadudahan? Wala akong kahit kaunting damdamin. Para sa batang ito, mas maganda kung ganito. Huwag ka nang magpanggap pa, Yichen. Magkaiba tayo ng katayuan, ang layo-layo. Ayokong pababain ang sarili ko. Para ikumpara sa'yo. Pero ngayong gabi, ikaw muna. Walang paggalang sa kapwa. Nakakasakit sa lahat ng tao. Mas malefiko pa ang isip niya. Nagpasimula ng kaguluhan sa Jiang family. Sa buong Jiangnan Province. Siguro hindi ka kasya. Ikaw na isang pahirap. May 3 minuto ka na lang. Natitira. Tatlong minuto. Pasensya na. Ang oras na ibinigay sa'yo ay tapos na. Ngayong gabi, ako ay mula sa Jiangnan Province. Bilang panganay na anak ng angkan ng Jiang, ipapaalam ko sa lahat. Ang pahayag. Ang buong Jiangnan Province. Magpaputo ng daan si Chen Sheng para magsilbing babala at pangilagan. Para magsilbing babala at pangilagan. Ang batang ito ay mababa ang katayuan. Mababang uri ang pag-ugali. Ang pamilya Lin sa Jiangnan. Mabilis na nagmamartsa ang grupo. Nais kong makipagtulungan sa pamilya Jiang upang putulin ang kanilang daan sa buhay. Bata, pagkatapos ng gabing ito, hindi mo alam ang iyong pangalan na magiging bantog. Sa buong lalawigan ng Jiangnan, ito ay maituturing na karangalan na makakamit mo sa loob ng 8 buhay. Ako ay mula sa pamilyang Su ng Jiangnan. Sumang-ayon ang 1D Group. Putulin ang kanyang daan sa buhay. Feng Shenbao, isa rin iyon. Putulin ang kanyang daan sa buhay. Putulin ang kanyang daan sa buhay. Ngayon, Yichen, tiyak na patay ka na. Tapos ka na talaga. Yichen, ito ba ang gusto mo? Pagkatapos ng gabing ito, ninetiwan ng mga negosyo sa Jiangnan Province. Wala kang mapapasukan. Walang magagamit sa'yo. Kahit pa magmamakaawa ka, walang magpapakita ng awa sa'yo. Hindi ka makakatakas sa Jiangnan Province. Probinsya ng Jiangnan. Wala na rin siyang lugar para sa'yo. Hindi ka pa rin ba magpapanggap na hindi ka aalis? Ikaw. 1 minuto na lang. Ang ibig mong sabihin, pagkatapos ng 1 minuto, dadalahin ni Senyor Si, dumating ang aking ama sa lugar. Talagang hindi ka iiyak hanggat hindi mo nakikita ang kabaong. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na kawalang pag-asa. Tawagin ang tao. Ang lakas ng loob ninyo.
Ah, Ginoong Sen. Gino, dumating ka na. Malugod naming tinatanggap ang pagdating ni Gino. Dati ay, gusto ko sanang maranasan mo ng dahan-dahan ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa. Pero ngayon na nandito si Gino, ang magiging kalabasan mo ay mas magiging masahol pa. Talaga ba? Walang pakialam sa sarili. Yichen, hindi ka pa ba tatayo? Talagang magpupumilit ka. Bakit ako tatayo? Dumating na si Ginoong Sen. Kung makakakuha ka mula sa kanya, kumuha ng isang pagkakataon sa buhay. Ang iba ay tiyak na hindi. Ipapadpad ka sa matinding sitwasyon. Ngunit kung nakaupo ka pa rin dito, nainis si Ginoong Sen. Wala ka ng huling pagkakataon. Wushiu. Ikaw ay nananatiling bulag tulad ng dati. Ngayon gabi, dapat sila ang humiling sa akin. Yichen, kaya mo bang makilala ang sarili mo? Sa mga nakaraang taon, wala kang ginawa kundi ang hindi umunlad. Walang nakamit. Bawat isa sa silid na ito ngayong gabi ay bahagi ng iyong buhay. Mga taas na hindi mo maabot. Mula nang ikaw ay ipanganak. Kailangan mong tanawin ang kanilang likuran. Wushiu, mali ka. Walang sinuman ang ipinanganak na mataas o mababa, mayaman o mahirap. Bagamat ako'y nagmula sa kahirapan. Ngunit ako'y may kakayahang umabot sa langit. Hindi ito bagay na alam ng isang mababang uri tulad mo. Kayo, ano ang ginagawa ninyo? Oh, Ginoong Sen. Kakalabas lang mula sa kwarto ng pasyente. May ilang pagkukulang sa seguridad. May isang daga na nakapasok. Daga. Mga taong naghahanap ng kamatayan. Walang dapat ipag-alala si Ginoong Sen. Agad naming ipapadala ang tao para ayusin siya. Ang laki ng inyong kapangyarihan. Ako si Jiang Ye, nakababatang henerasyon. Malugod na tinatanggap si Ginoong Sen. Ginoong Sen, ang aking ama. Hindi ka ba niya sinamahan? Kung si Jiang Shengru ay nakasama ko sana. Para sa Jiang family ngayong gabi, ay isang magandang pagkakataon. Nabihira mangyari. Sayang lang. Wala siya doon, ha? Parang may hindi siya kasiyahan sa pamilya Jiang ko. Ngunit ang ama ko ay hindi pa dumarating. Talagang hindi ito tama. Ngunit sa ganitong sitwasyon, sabi ni Yichen kanina, ipapadala ni Ginoong Sen ang aking ama dito. Ito ay talagang pagsisinungaling lamang. Pasensya na, Ginoong Sen. Ako ang nagmadali. Lalo na si Xiu. Sabi ng manliligaw, dadalahin mo ang iyong ama. Dito, hindi ko agad natukoy kung totoo. Kaya't nais kong tanungin ka. Mga manliligaw ni Bushiu. Sino siya? Siya nga. Isang walang kwentang tao. Noong panahon ng kolehiyo, ay iniwan na ni Xiu. Isang tamad. Yichen. Dahil iniwan ni Xiu, kaya nagkaroon siya ng galit. Ngayong gabi, mas lalo pa siyang naglakad sa mababang paraan para pumasok sa silid ng mga kilalang tao. Minsan, hindi niya pinapansin ang mga tao sa loob. Sa mata niya, ang pagtitipon dito ngayong gabi, ang mga mayayamang tao sa Jiangnan ay walang halaga. Nagsalita ng may kayabangan. Nagalit ang lahat. Mas masahol pa, paulit-ulit na pinabayaan. Ang inyong pangalan, Ginoong Sen. Kami ay mahinahong nagbigay ng payo. Ngunit siya ay lalong nagpalala. Walang takot na umupo. Ang pinakamataas na upuan sa silid. Nagmamalaki na nasa tuktok ng kapangyarihan ng Jiangnan. Sobrang mayabang. Tama. Kaya't ang nakababatang henerasyon ay nagpasya na makipagsagwatan sa marami, sa mga kilalang tao sa silid upang magbigay ng anunsyo. Ipinapaalam sa Jiangnan Province. Putulin ang kanyang daan sa buhay. Sa mga taong matigas ang ulo, dapat talagang ganito ang gawin. Kahit na ang hindi paggalang kay Senior Sen, ay sapat na dahilan para mamatay siya ng 100 beses. Kami ang magpuputol sa kanyang daan sa buhay. Ito ay kanyang karangalan. Hindi ko lang inasahan. Ginoong Sen, nandito ka na. Sa lugar ng insidente. Ayos, ayos, ayos. Magaling ang ginawa ninyo. Salamat sa papuri, Ginoong Sen. Ito ang dapat naming gawin. Mangyaring maghintay ng kaunti. Aalisin ko na siya. Para hindi madumihan ang iyong mga mata. Linisin. Ngayong gabi ang dapat linisin ay kayo. Ginoong Sen. Listen. Yichen, nababaliw ka na. Tumahimik ka. Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob na magtawag ng pangalan ni Ginoong Sen ng direkta? Ginoong Sen. Tumahimik ka. Ginoong Sen, ano ito? Umalis ka. Tapos na, tapos na. Si Yichen, ikaw ang gumawa ng mabuting bagay. Ngayon, tuluyang nagalit si Senye. Si Jiang Ye at ang pangulo ng pamilya Feng ay pinagbawalan. Maghintay ka na lang ng kamatayan. Itong mga hangal. Hindi pa rin maintindihan si Yizong. Kasalukuyan na sitwasyon. Hintayin mong ulat ni Lisen. Ang tunay na pagkatao ng Pangulo. Tingnan niyo kayong mga cute na ito. May lakas pa kayong mang-asar sa Pangulo. Lisen mula sa Jiangnan Province.
Magandang araw, Ginoong Ye. Ginoong Ye. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Hindi ito possible. Paano kaya si Ginoong Sen ay magpapakumbaba sa isang inutil? Si Li Sen ay nahuli. Pakiusap, parusahan mo siya, Ginoong Ye. Kung nauna ka lang dumating, hindi ko sana ito nakita. Ikaw, Li Sen. Mga makapangyarihan sa Jiangnan Province. Gaano kalakas ang impluensya? Ginoong Ye. Ang kasalanan sa bagay na ito ay nasa akin. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang ipaliwanag ito sa inyo. Upang makapagbigay ako ng paliwanag sa inyo. Ipinapaabot ko sa inyo. Pakiupo si Ginoong Ye at magmasid. Sinasabi nilang ang upuang ito ay para lamang sa iyo, Li Sen. Hindi para sa sinumang makapangyarihan. Hindi ito para sa sinumang higit sa iba. Kung ako ang upo, baka magdulot ito ng galit sa marami. Sino ang may lakas ng loob? Ginoong Ye, maupo po kayo. Kung gayon, tatanggapin ko na lang ng walang pagmamataas. Sino mang hindi magalang kay Ginoong Ye ngayong gabi? Ako ang maghukom. Ako ang mag-imbestiga. Ginoong Sen, nagkamali ka ba? Siya ay isang pinalayas ni Xiuna. Cute na tao lang. Bakit naman? Siya ang bibigyan mo ng ganitong halaga. Kay, bakit ka ganyan? Bastardo, lumuhod ka. Tatay, huwag mo akong tawaging tatay. Wala akong anak na katulad mo. Na ganitong walang kwentang anak. Tatay, anong nangyari? May audacity ka pang tanumin ako. Anong ginawa mo ngayong gabi? Wala ka bang alam sa sarili mo? Ako, ano ang ginawa ko? Sayang ang lahat ng ibinigay ko para sa Jiang family. Sa loob ng kalahating buhay ko. Ngayon ay isang hakbang na lang ang kulang. Ay makakaakyat sa langit. Diretso sa ulap. Ngayon, lahat ng ito. Ay winasak mo, anak na salbahe. Winawasak mo. Winawasak mo. Winawasak mo. Anak na salbahe, anak na salbahe. Gusto mo bang sirain ang pamilya Jiang? Tatay, hindi ko alam. Talagang hindi ko alam. Maniwala ka sa akin. Umalis ka. Umalis ka. Umalis ka. Papa. Ginoo Sen. Ngayong gabi, si Jiang Ye ay hindi makakaiwas sa kasalanan. Nais niyang tanggapin ang lahat ng parusa. Tungkol sa anak na rebelde. Hindi mapapatawad ang kasalanan niya. Ngayong gabi, palalayasin siya mula sa Jiang pamilya. Sa kanyang buhay, ikaw ang magpapasya. Papa. Hindi mo pwedeng gawin yan sa akin. Tumahimik ka. Jiang Sheng. Naalala mo ba? Anong sinabi ko sa'yo? Kung hindi ka magde-decide sa loob ng 10 minuto, hindi ka pa dumating. Ngayong gabi, nawasak ang pamilya Jiang. Ginoong Sen, ikaw, nahuli ka. Hindi, Ginoong Sen, ang pamilya Jiang, sa mga nakaraang taon ay nagbigay ng lahat ng kanilang makakaya. Alam niyo po iyon. Ginoong Sen, pakiusap, bigyan niyo pa ng pagkakataon ang pamilya Jiang. Ginoong Ye, ano sa tingin niyo? Ayon kay Jiang Ye, huwag munang pag-usapan. Sa gabing ito, ang Jiang pamilya ay aakyat sa ruro ng kanilang negosyo na hindi bumagsak sa loob ng ilang dekada. At higit pa, ang tigre ng Jiangnan ay personal na magbibigay ng proteksyon na parang araw sa kalangitan. Natatakot na walang daan. Supladong anak. Ganitong mga salita, paano mo nasabi yan? Ginoong Ye, itong supladong anak, maari mong parusahan. Walang ibang sasabihin ang pamilya Jiang. Noong una niyang sinabi na, gusto niyang pasukin ang mga binti ko. Tingnan natin kung gaano katibay ang aking mga buto. Pagkatapos ay tinawag niya ang buong tao. Para pigilan ang aking pag-asa. Para kay Jiang Ye. Ako ay walang iba kundi isang inabandonong manugang. Walang nagawa. Hindi marunong magparangalan. Dapat nga siyang parusahan. Ngayon, ako na ang magpapasya. Baka wala akong karapatang gawin iyon. Ginoo ng Angkang Jiang. Kung ikaw ang nasa aking lugar, sa palagay mo, ano ang nararapat gawin? Talagang malakas ang impluensya ng pamilya Jiang. Napakalaki ng kapangyarihan nila. Ako. Hindi na kayang protektahan ng pamilya Jiang. Ikaw ang salarin na ito. Ibinagsak mo ang pamilya Jiang sa kailaliman. Pinabayaan mong mawala ang pamilya Jiang. Hindi ito maaaring totoo. Ito ang iyong pagpipilian. Sinasabi ko na ang buong pamilya ay nandito ngayon. Dahil sa akin. Sinasabi ko na ang mga bituin ay makakapasok sa Jiangnan. Dahil sa aking kagustuhan.
Sinasabi ko na pumunta ako sa ospital para magpagamot. Sinasabi ko na gusto nilang putulin ang aking buhay. Hindi pa sila karapat-dapat. Sinasabi ko na kaya kong umupo sa harap ni Lisen. Ngayon, naniniwala ka na ba? Sa mga nakaraang taon, patuloy kang nagtago ng iyong pagkatao. Bakit? Kung sinabi mo lang agad sa akin, hindi sana ganito. Ako. Lahat kami ay baliw na. Ikaw na isang taong iniwan, ay nagagawa pang magpanggap na may kontrol sa lahat. Boss, hindi ito maaaring totoo. Ikaw, kung magdadagdag ka pa ng isang salita, maaari kong kunin ang buhay mo. Sige na, mahal. Sa ngayon, hindi tayo makakatalo kay Chen. Ayaw kong tanggapin ito. Hindi ko alam kung bakit mo ako nililihim. Sa mga nakaraang taon, ibinuhos ko ang lahat ng aking lakas at sinikap ng todo para makamit ang buhay na ito. Hindi mo maaring sabihin lang ito at ibagsak ang pamilya Jiang. Ayan, Gi. Will, mukhang sobra kang mataas ang tingin sa sarili mo. Ginoong Sen. Wushiu. Masyado akong maawain sa iyo. Kaya hindi mo nakita ang kasalukuyang sitwasyon. Kung naipakita mo ang iyong kakayahan ng mas maaga, hindi sana ako magiging ganito sa tinatawag mong kapangyarihan at katayuan. Para sa akin, wala itong halaga. Tama naman ang sinabi niya. Ikaw at ako ay hindi naman talaga mga tao sa parehong antas. Kaya, hindi tayo magkasundo sa landas. Pagkatapos ng gabing ito, maging maingat ka sa iyong sarili. Mayroon pa bang nais sabihin? Tungkol sa nangyari kay Ginoong Sen ngayon, ito ay isang pagkakaintindihan. Hindi pagkakaintindihan. Lahat ay hindi pagkakaintindihan. Ngayong gabi, ay tungkol sa pamilya Jiang at pamilya Wu, na nagpasimula nito. Mula sa simula, hindi kami nagplano na makialam. Bagamat ganun, ngunit kami, talagang may mga pagkukulang na nakabangga kay Ginoong Ye. Ako si Feng Chayan. Naghahangad na humingi ng tawad kay Ginoong Ye. Ginoong Ye, kung mayroon pang ibang pangangailangan, kami ng pamilya Feng ay gagawin ang lahat upang matugunan. Hindi kami magdadalawang isip. Handa rin akong humingi ng tawad kay Ginoong Ye para sa aking pagkakamali. Ginoong Ye, lahat ng mga hinihinging kahilingan ay kayang matugunan. Haha, tama. Maaari na akong tawagin ang Jiang Nansu family. Ginoo Ye, ako ay nagtiwala ng labis sa batang ito mula sa Jiang family. Patawarin ninyo po ako. Humihingi ako, Ginoo Ye. Bigyan ninyo muli si Jiang family ng isang pagkakataon. Nagkaroon lang pala ng hindi pagkakaintindihan. Kung ganoon, hindi na ako magpapaliwanag pa. Kayo, magpasya na kayo. Ginoong Ye, ito. Sobrang nakakatawa. Parang nakakatawang biro talaga. Kakaiba. Hindi ito biro. Ginoong Ye. Ano ang ibig mong sabihin? Literal na kahulugan. Ginoong Ye. Ang hinihingi ninyo ay medyo. Sobrang hirap naman yan para sa inyo. Paano? Hindi nyo magagawa. Ginoo Ye, ang ibig naming sabihin ay, kung kailangan ninyo ng anumang pambayad pinsala, gagawin namin ang lahat ng makakaya namin para matugunan kayo. Mahal na sasakyan, marangyang tahanan at mga bihirang kayamanan. Pati na rin ang mga negosyo ng grupo. Maari naming ibigay sa iyo. Ngunit, huwag mong gawing dahilan para sa aming pagkawasa. Noong una, pinutol ninyo ang aking daan patungo sa buhay. Mas matatag pa kaysa ngayon. Lahat iyon ay isang pagkakamali lang. Ginoo Ye. Ngayong gabi sa Jiangnan Province, nagtipon-tipon ang mga makapangyarihan at mayayaman. Pinapahintulutan mong mawalan sila ng pag-asa. Para kang nag-utos na alisin ang lahat ng angkan sa Jiangnan. Sa Jiangnan Province. May mali ba doon? Kami inirerespeto sa inyo. Tinatawag kayong Ginoo. Ngunit dapat ninyong maunawaan ang kahalagahan ng pag-iwan ng daan. Kung magpupumilit kayong gawin itong ganap, magdadala lamang ito ng kapahamakan. Mga Ginoo, talaga bang dahil sa isang salita ay isusumpa ang iyong pamilya? Jiang Sheng, ikaw ay labis na mapaghambog. Ginoong Sen, ikaw ang tigre ng bundok sa Jiangnan. Dapat kang igalang sa Jiangnan. Ngunit ang kanyang ginawa ngayong gabi ay hindi katanggap-tanggap sa mga pangunahing pamilya ng Jiangnan. Hindi kayang tanggapin. Alam mo ba kung sino ang kausap ninyo? Ginoong Sen, pinipilit na niyang patayin ang ilang pamilya namin. Wala kaming magawa, kaya kami gumawa ng ganito. Gusto niyang linisin ang mga tanyag na pamilya. Ito ay tiyak na imposible. Sa mga narito, walang isa man na hindi nakatagpo ng mga pagsubok sa Jiangnan. Sa loob ng maraming taon, mga kilalang tao, malawak ang kaalaman. Anong karapatan mo
na sa isang pangungusap lamang, ay papayagan mo kaming mawasak. Tama ang sinabi ni Ginoong Jiang. Kami sa pamilya Lin, ay isa rin, ng nangungunang pamilya sa Jiangnan. Sa isang simpleng salita mo lang, na parang walang halaga, gusto mong ipagkait sa akin ang aking buhay. Ang usaping ito kay Ginoong Sen ay hindi biro. Kung ito'y isang biro, ayos lang. Ngunit kung seryoso ka talaga, hindi ito tatanggapin ng aming pamilya. At hindi rin ito tatanggapin ng pamilya ni Feng. Kayo ba'y nagbabalak na mag-alsa? Ginoong Sen, kami nagtatangkang magtanggol sa aming sarili. Pwede ang paghingi ng tawad at kabayaran. Ngunit ang putulin ang sariling daan. Sino sa atin ang makakapagpahayag ng pagsang-ayon? Hindi kami sang-ayon. Maaari mong makuha ang paggalang ni Ginoong Sen. Talagang kahanga-hanga. Ako'y nahihiya sa pamilya Jiang. Ngunit nais ko pa rin ipaalala sa iyo. Alamin ang tamang oras at maging mapagpakumbaba. Kung sa gabing ito, ang mga kilalang pamilya sa Jiangnan ay magtatagumpay. Ikaw ay hindi makakasabay. Ganito ka lang kasigurado. Nasa Jiangnan ako. Sa loob ng 53 taon, personal kong dinala ang pamilya Jiang sa pinakamataas na bahagi ng Jiangnan. Sa kabila ng kanilang katayuan, kahit na hindi na isaalang-alang ang kanilang pagkatao, may kumpiyansa kang may kakayahang umasa. At ikaw ay nagbabaon kay Senpai. Sa iyong paggalang, anong matitira pa? Kung talagang meron kang kakayahang manguna, na may kapangyarihan, bakit hindi mo ipakita? CJ, masasagot ko ang iyong curiosity. Zudongwei, nandito na, sa loob ng 3 minuto. Gagawin kong ang Jiangnan Province. Lahat ng malalaking pamilya ay mabibigo. Ang pamilya ko, Jiang, kahit na hindi kasing lakas ng ang nangungunang mayamang pamilya sa Jiangnan. Ngunit ang kanilang naipundar na negosyo at yaman ay hindi kailanman katulad mo, na kayang burahin sa loob ng 3 minuto. Kahit si Sir Sen ay maaaring hindi magawa iyon. Nagkakamali ka, Jiang Sheng. Si Ginoong Ye ay gustong saktan ang pamilya mong Jiang. 3 minuto ay sapat na. Dati, ikaw na ang nagputol ng iyong sariling daan. Marahil ay makakapag-iwan ka pa ng isang pagkakataon para sa pamilya Jiang. Ngunit sa sitwasyong ito, hindi na talaga maiiwasan ang pamilya Jiang. Ginoong Sen, wala kang dahilan para ipagtanggol siya ng ganyan. Hindi lang ako ang Jiang pamilya dito. Ako ay mula sa Lin pamilya ng Jiangnan. Nais naming makipagsama sa Jiang pamilya. Sa hirap at ginhawa, mula sa Xu pamilya ng Jiangnan. Nais naming makipagsama sa Jiang pamilya. Sa hirap at ginhawa, mula sa Feng pamilya ng Jiangnan. Sama-sama tayong sumabay sa hirap at ginhawa ng Jiang pamilya. Dahil ang ilang pangunahing angkan sa Jiangnan Province, handang magtiis at magdusa ng magkasama. Sige, sabay nating linisin ang lahat. Mukhang ikaw ay determinado na tapusin ang lahat nang walang pagsisisi. Sapat na. Lagi kayong nang aabala kay Ginoong Ye. Halika, dalhin niyo sila sa akin. Ginoong Sen. Talaga bang para sa kanya? Handa kang makipaglaban sa lahat ng pamilya sa Jiangnan. Pamilya sa lalawigan ng Jiangnan ay hindi karapat-dapat ikumpara kay Ginoong Ye. Kahit na kami ay hindi gaanong maganda, kami pa rin ay nasa mataas na posisyon sa Jiangnan. Tungkol sa kanya, maliban na lamang kung siya ay may napakalaking koneksyon, na nais kaming iligpit ang aming sariling daan. Impossible ito. Tama. Imposible talaga. Ate Jiang, may masamang balita. Ang presyo ng mga stock ng grupo ay inatake ng hindi kilalang tao. Critical ang sitwasyon. Malapit na tayong mabankrupt. Anong sinasabi mo? Ang fian ko na si Sukyan ay magpaputol sa iyo sa Jiangnan Province. Sa landas ng angkan. Bakit hindi? Siya, ang fian ko na si Sukyan. Papunta na siya sa mudu ng mga lalaki ng sa pamilya. Sapat na ba ang kwalipikasyong ito? Pamilya sa Magic City. Yung may sa loob ng Daxia. Ang unang angkan na tinatawag na pamilya. Ano ba talaga ang nangyayari? Itong misteryosong super pamilya. Bakit sila nandito sa Jiangnan Province? Yung batang iyon ay may kinalaman sa supamilya ng Maho. Tapos na. Talagang tapos na. Walang imposibleng bagay. Siya ay ang supamilya ng Maho na pinili. Narito ang regalo mula sa pamilya Su ng Magic City. Pamilya Su ng Magic City. Regalo kay Ginoong Gichen. Isang nakakustomize na relo. Isang mamahaling sasakyan. Isang marangyang bahay. Isang black card mula sa Su Group na nagkakahalaga ng bilyon. Unang pagkikita. Mga hindi gaanong mahalagang. Maliit na pasalubong. Pakiusap, tanggapin ito, Ginoong Ye. Huwag sanang magalit. Ayan, Gi. Su, ito ang ating unang pagkikita. Hindi naman kailangan magbigay ng ganitong mahal na regalo. Si Sukyan ng Su family sa Magic City. Ikaw ay may karapatan na maging
Fiance, asawa. Siya ang hinahanap ni Chen, na babae. Fiance, napakaliit. Maliit na pasalubong. Ang halaga ng mga pasalubong na ito, mas mataas pa kaysa sa ilang malalaking pamilya sa Jiangnan. Sa kabuang yaman. Ito ang estilo ng pamilya Su sa Magic City. Pamilya Su sa Magic City. Hindi nakakapagtaka. Hindi nakakapagtaka na ganito kaprotektado ni Ginoong Sen. Sa pagkakataong ito, ako si Jiang Sheng na bulag. Puno ng Jiang. Huwag mo akong tawaging ganyan. Pagkatapos ng gabing ito, sa lalawigan ng Jiangnan, wala ng Jiang na pamilya. Ako si Jiang Sheng. Handa akong putulin ang aking daan sa buhay. Nananawagan ako kay Ginoong Ye na maawa. Sa mga susunod na henerasyon ng Jiang, bigyan ng kaunting pagkakataon. Ang nakakaalam ng pagkakamali ay kayang ituwid. Pahihintulutan ang iyong hiling. Salamat, Ginoong Ye. Kayo naman. Ito. Ako. Kami. Handa rin kaming putulin ang aming landas. Nais lamang namin, Ginoong Ye, nabigyan ang dalawang nakababatang tao. Mag-iwan ng kaunting pagkakataon sa buhay Tama. Ang pagsasaayos ng mga pamilyang ito ay ipapasa ko sa iyo. Mangyaring huwag mag-alala, Ginoong Ye. Susunod. Hindi ba't dapat na tayong mag-usap? Kung interesado si Ginoong Ye, masaya akong makasama siya mamaya. Masyadong maingay dito. Lumipat tayo sa ibang lugar. Pakiusap, Ginoong Ye, ikaw na ang manguna. Alaynan. Sandali. May kailangan ka pang gawin. Siya ba ang iyong sandalan sa likuran? Oh, hindi. Anong pakialam mo? Yi Chen, huwag ka nang magpanggap na hindi mo alam. Siya ang babae na hinahanap mo sa labas. Tama ba? Talagang nakakahiya. Sinaktan mo ako. Walang galang na salita. Kung hindi kita sasaktan, sino ang saktan ko? Isa pang salita. Wushiu. Si Sukian ay ang pangunahing dalaga ng pamilya Su sa Magic City. Anong karapatan mong saktan siya? Kung muli mong siya pang aabalahin ng isang salita, hindi ako nag-aatubiling subukan din ang Gu family. Ibang mga angkan, ang pakiramdam ng maputol ang daan ng buhay. Yi Chen. Sa isang sandali ngayon, talagang natuwa ako. Nakaya mong mapahiya si Senpai sa pamamagitan mo. Dahil sa sarili ko, napapapigil ko ang mga pamilya. Sa kahit anong paraan, ang lalaking pinili ko noon, ay hindi naman ganoon kabangis. Pero ngayon, talagang nakakainis ka. Gusto mo bang sabihin na dapat akong magbayad? Tama. Ngunit ngayong gabi, ikaw ang nasa spotlight. Ipagkait ang angkan ng Jiangnan na mag-isa nilang tinanggihan ang daan pabalik. Sa buong lalawigan ng Jiangnan, walang ibang tao na makakagawa ng ganitong kalagayan. Pero ano pa rin, hindi ka umaasa sa sarili mo. Kundi sa nasa likod mo, yung babaeng ito lang ang dahilan. Kahit gaano ka pa kalakas ngayong gabi, ikaw pa rin ay ikaw. Hindi kailanman, tulad ng isang lalaki, na umakyat gamit ang sariling kakayahan. Ang iyong mga ideya ay talagang nagbigay sa akin ng bagong pananaw. Sa mundo, kung iyan lang ang gusto mong sabihin. Sige, mag-ingat ka na lang. Ay, Ginoong Ye, hindi ko alam kung sino ito. Dating kasintahan. Ganun pala. Kaya kailangan ko ring pasalamatan ang dalagang ito. Dahil napalaya ka. Sa mata niya, ordinaryo lang. Paano niya malalaman ang dragon? Anong ibig niyo sabihin? Tungkol lang sa usapin. Tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Malayo sa inyong kayang sukatin. Pero dahil sa wala kang kaalaman, maaari naman akong magbigay sa iyo ng kaunting impormasyon. Hindi na kailangan. Walang anuman. Palaging nakatayo sa likod ng ibang tao. Wala akong interes. Sayang naman. Sana hindi ka magsisi. Hangyu. Su, ikaw ay anak ng mayamang sa pamilya sa Shanghai. Walang dahilan para mag-aksaya ng oras at lakas sa mga taong walang kakayahan. Dahil alam mo na ako ay anak ng supamilya sa Magic City. Kaya't maaari bang tanungin, ano ang karapatan mo para turuan akong gumawa ng mga bagay? Dahil alam mo na ako ay anak ng supamilya sa Magic City. Kaya't maaari bang tanungin, anong karapatan mo para turuan akong gumawa ng bagay? Ako, ang mga tao sa pamilya Susamodo. Hindi kasing mababaw ng pananaw mo. Ginoong Ye, umalis na tayo. CJ, anong ginagawa mong pagpapanggap? Pero basura lang na itapon sa labas. Na akala mo'y kayamanan. Ang mga bulag ay palagi naghahanap ng dahilan sa kanilang pagkatalo. Tanging ang mga may perpektong pananaw ang makakahawak ng kayamanan. Hindi ito itinatapon.
Hindi na kailangang makipag-away sa ganitong tao. Sayang lang ang salita. Sobrang pag-uusap. Mas lalo lang nating binababa ang ating pagkatao. Umalis na tayo. Hindi na kailangang makipag-away sa ganitong tao. Sayang lang ang salita. Sobrang pag-uusap. Makakababa lang ito sa ating pagkatao. Sige na. Ginoong Su, hindi ko pa naririnig kailanman. May isa pa akong hindi pa nakikilala. Asawa ng hindi pa nakikita mula sa pamilya Su sa Efe. Hindi ba sinabi ni Uncle Yi sa'yo? Uncle Yi. Tinukoy mo ang aking ama. 13 taon na ang nakalipas. Si Uncle Yi at ang lolo ko nagtakda ng isang kasunduan sa amin. Ito si Uncle Yi. Ang alaalang iniwan niya sa Su family noong araw. Totoo, iyon ang gamit ng matandang yun. Ngunit, bakit ang kasunduan sa kasal na ito ay nilagdaan niya kasama ang iyong tiyuhin? Hindi ka ba anak na babae ng Su pamilya sa Magic City? Hindi ba dapat ang iyong kasal ay pinamamahalaan ng Su pamilya sa Magic City? Noong mga panahong iyon, ang Su pamilya sa Magic City ay mataas na nakatayo. Bakit ko naman mamamalayan ang ganitong bagay? Anong ibig mong sabihin? Hindi mo alam, Dimitri. Yi, lumaki ako sa bahay ng lolo ko mula pagkabata. Hanggang 3 taon na ang nakalipas. Kinuha ako ng pamilya sumula sa magulong syudad. Naintindihan ko na. Maraming detalye ang pahayag, mahaba ang kwento. Tayo. Sige, magtakda tayo ng oras para mag-usap muli. Hindi na rin maaga ngayon. Kaya ko naman. Lahat ay ayon kay Ginoong Ye. Ikaw na ang pumili ng lugar. Ito ang 7 bituin na SAC card ng pamilya Su. Sa buong teritoryo ng Daxia, isa lamang ang inilabas. Kaya, hawak ninyo ang card na ito. Sa Jiangnan Province, ang pinakamataas na 7 bituin na hotel, Royal International, malayang makapasok. Kung hindi po ito abala kay Ginoong Ye, lugar ng pagkikita, doon na lang tayo magpupulong. CJ, tinatanggap ko ang card na ito. CJ, aalis na ako. Magkikita tayo bukas ng gabi. Magkikita tayo bukas ng gabi. Ang layunin ng dalagang sumula sa lungsod ng demonyo ay talagang nakatago ng mabuti. Napakalalim ng kanyang lihim. Matandang tao. Mas mabuti pang huwag kang magdala sa akin ng gulo. Bata. Gusto mo bang makahanap ng malaking dibdib? Asawa na may bilugang puwit. Sa tingin ko, mahirap na. Pero ayos lang. Nauna na akong naghanap para sa iyo. May napili na akong batang babae. Nakapag-ayos na ako ng kasal. Salamat sa iyo. Alam kong natapos mo na ang itaas. Siguradong gusto mong bawiin ang kasal na ito. Ngunit kailangan kong sabihin sa iyo na ang kasal na ito ay hindi mo maibabawi. Hindi mo maibabawi. Asawa. Ang late na. Hindi ka pa magpapahinga. Hindi. Ayaw kong tanggapin ito. Ganun na lang ang pagkawasak ng Jayang pamilya. Gusto kong makabangon muli. Gusto kong bumangon mula sa pagkakadapa. Pero natatakot ako na baka hindi kayanin ng katawan mo. Na hindi kayanin ng katawan mo. Hindi mahalaga ang katawan. Inaasikaso mo na ang tao. Para sa Xinjiang Group. Nagpunta na. Ang Xinjiang Group ay naghihintay ng balita. Sisi sa cute na si Ichen. Kung hindi siya, nakialam ngayon, hindi aabot sa ganito ang bagay. Sige na. Pero lang naman. Hoy. Anong sinasabi mo? Pumayag ang Starry Group na makipagtulungan. Asawa ko. Galing ba yan sa tawag ng Starry Group? Ang proyekto ng bagong distrito ay ibinigay sa atin. Totoo ba? Yung proyekto na hindi nakuha ng Jiang family, na nagkakahalaga ng 200 bilyon. Tama. Amin na ang proyektong ito. Ang galing, asawa. Hindi ba't may pagkakataon tayong mabalik sa tuktok ng Jiangnan? Noong una, yung cute na si Ichen ay nagdulot ng gulo sa ospital. Akala ko mawawalan ako ng pagkakataon. Pero sa huli, ito pa rin ang aming proyekto. Hanggang sa makamit namin ang pag-akyat sa tuktok ng Jiangnan Province. Sa panahong iyon, tinataya ko na si Ichen. Ay tinulak na rin ni Miss Su. Sa panahong iyon, sa tingin ko, babalik siya. Hilingin natin na bigyan siya ng pagkain. Kung ganyan siya, mas lalo lang akong magiging disgusted sa kanya. Yichen, kailangan mo munang maging mahusay sa sarili mong kakayahan para makabalik sa laban kahit sa gitna ng pagsubok. Ang prinsipyong ito, hindi mo kailanman maunawaan. Yung matandang Su ay may malaking utang na loob sa akin at sa pamilyang Ye. Ang kanyang apo na babae ay maaaring ituring na karapat-dapat sa iyo. Kaya't nagkasundo kami na gumawa ng kasunduan sa kasal. Ang singsing ay simbolo ng pangako. Talagang nakakabahala ito.
Sa kabila ng lahat, naibalik din ito. Maraming taon na ang lumipas. Hindi mo pa rin balak tanggapin ang singsing na ito. Walang ibang tao na mas karapat dapat na isuot ito kaysa sa iyo. Nakatago na ito ng maraming taon. Panahon na para ito'y bitawan. Malugod na tinatanggap ang pagbabalik ng may-ari. Kailangan lang ng isang simbolo. Dito tayong dalawa lang. Walang dahilan para maging formal. Ginoo, ang singsing ay kaluluwa ng Siguang Tower. Mula nang ikaw ay nagpatatag ng hangganan at nagpalawak ng teritoryo. Buong Siguang Tower, lahat ay umaasa sa iyo na maisusuot mo ang singsing na ito, na makamit ang rurok. Ngayon ay maswerteng masaksihan ito. Hindi maiiwasang maging emosyonal. Sige na. Tungkol sa bagay na pinasuri ko sa iyo. Ano na ang nangyari? Nakausap na. Si Sukyan, ang panganay na anak ng Supamilya sa Magic City. Siyang pinakamalakas na sangay ng Supamilya sa Magic City, 18 taon na ang nakalipas. Mga ina po ng linya ni Supisheng. Si Supisheng. Hindi ba siya? Matagal nang. Tama. Maagang namatay si Supisheng. Isang sangay na nakasentro sa kanya. Agad na bumagsak. Pinatawsik sa Su Family sa Magic Capital. Ang batang si Sukyan ay tiningnan bilang isang sumpa ng Su Family. Pinalayas mula sa bahay. Mukhang malaki ang galit na ito. Hindi maliit ah. 3 taon na ang nakalipas. Sa syudad ng demonyo, labis ang labanan sa kapangyarihan ng pamilya Su. Halos walang nagwagi. Nagulo ang buong pamilya Su. Sa halip, nasa bahay ng lola ang Sukyan. Naging huli sa lahat. Inuwi siya pabalik sa Magic City. Pinanatili ang katatagan ng sitwasyon. Hindi ba't may plano ang Su Family? Para sa kasal alyansa, ang labanan sa kapangyarihan ay nagdulot ng matinding pinsala sa Su Family. Si Boss Su, nais nilang mapabilis ang kasal alyansa. Ibalik ang karangalan ng pamilya. Ngunit, si Qiangi, Sukyan, ay labis na hindi nasisiyahan sa kanyang napiling kasosyo. Kaya, siya ay naglakbay ng napakalayo upang hanapin ako. Mukhang hindi siya malinaw. Ang iyong katayuan sa Siguang Building ay itinuturing na isang karaniwang tao. Marahil iniisip ni Qiangi, Su, na mas madaling kontrolin ka kumpara sa anak ng isang kilalang pamilya sa Mudu, na walang pangalan. Hindi mo ba alam ang aking katayuan? Kaya't nakakatuwa iyon. Sasagutin mo ba ang kasunduan sa kasal na ito? Alaynan. May utang na loob ang lolo ni Sukyan sa pamilyang Ye. May kasunduan at may singsing bilang patunay. Tulad ng sinabi ng matandang lalaki, hindi na maaatras ang kasunduan na ito. Isang paraan ito ng pagbabayad ng utang na loob. CJ, boss. Hahaha. Xiao Chen ah. Ang late na. Hindi ba kita naistorbo sa iyong pahinga? Ginoong Gu. Nakauwi ka na sa bansa. Ay nga. Hindi na ako nakabalik sa loob ng mahigit 10 taon. Bukas ng tanghali sa Royal International. Kakain tayo ng magkasama. Ako, matanda na ako. Matagal na rin. Hindi ko na kayo nakita ni Shiu. Ginoo Gu. Bukas may mga kailangan akong ayusin. Ano ito? Baka hindi ka pinayagan ni Shiu lumabas. Yung batang ito, lalong hindi na siya nakakaintindi. Hintayin mo siyang dumating bukas. Tingnan natin kung paano ko siya kakausapin. Lolo. Sa totoo lang, ako at si Shiu. Sige na, Xiao Chen. Huwag kang magsalita para sa kanya. Ako itong matandang ito. Alam ko sa puso ko kung sino ka. Magtiwala ka, pumunta ka na. Bukas, susuportahan kita. Huli na ang lahat. Magpapaalam na ako. Pangulo, talagang pupunta ka bang makipagkita kay Lolo U? Sa mga nakaraang taon, tinitingnan niya ako na parang sariling apo. Sa pagkikita namin ngayon, para na rin siyang paalam sa kanya. Ipagbigay alam mo kay Lisen. Maghanda ng regalo. Bukas dadalhin ko na siya. Later, ang balita tungkol sa iyong pag-upo ay naiparating na sa Purple Light Tower. Ang mga pinuno na nagbabantay sa iba't ibang bahagi. Lahat ay gustong makipagkita sa iyo. At saka, nagmumungkahi na sa Magic City. Gagawin namin ang seremonya ng pag-akyat sa trono para sa inyo. Tingnan ninyo, walang pagmamadali sa bagay na ito. Dito na lang tayo huminto. CJ, huminto na. Ginoo, ngayon ay may maliit na salu-salo sa bahay. Inihanda ko ito para sa iyo. Isang matagal ng inumin. Matagal ng inumin. Ang inuming ito ay mula sa Shanghai. Nakuha 5 taon na ang nakalipas mula sa ibang bansa. Isang bihirang yaman. Itinatago ng isang siglo. May halagang milyon-milyon. Dinala mula sa ibang bansa. May malasakit ka talaga. Gumagawa ka ng paraan. Aking ibibigay sa iyo. Hindi na kailangan. Uuwi ka na. Yichen. Matagal na tayong hindi nagkita. Kamusta ka? Ilang taon na tayong hindi nagkikita. Uuwi ka na rin. Bumalik ako kasama si Lolo at hindi na aalis.
Saan ka magtatrabaho? May trabaho na ako. Ngayon na, ako ang departamento manager ng Kuwaichi International. Kuwaichi International. Hindi mo pa alam, di ba? Iyan ay sa Jiangnan Province. 4 na pangunahing angkan. Ano ang mga ari-arian ng pamilya Lin? Itset, hindi mo pa alam, di ba? Iyan ay sa lalawigan ng Jiangnan. Isa sila sa 4 na malaking pamilya. Ano ang mga ari-arian ng pamilya Lin? Pamilya Lin sa lalawigan ng Jiangnan. Alaynan, nakita ko na ang pinuno ng kanilang pamilya. Nakita mo na? Oo. Sinabi ng ate ko na may sakit si Papa. At ang mga pamilya mula sa Jiangnan na nakipagkaibigan sa kanya ay nagtipon sa Jiangsu. Sigurado akong sumama ka sa ate ko. Pagdalo sa isang piging. At pagkatapos ay nakita mo siya mula sa malayo. Ulo ng pamilya Lin. Tama ba? Kumusta? Pinuno ng isang tanyag na pamilya. Masyado bang malakas ang kanyang presensya? Hindi ko gaanong naaalala. Ang naaalala ko lang ay humiling siya sa akin na bigyan ng pagkakataon ang pamilya Lin. Sa gitna ng araw, nagsimula na namang magbula. Totoo ito. Ang pamilya Lin ay isa sa mga pinakamataas na angkan sa Jiangnan. Kahit na kami, ang pamilyang Gu, ay may kaunting pag-unlad ngayon, hindi pa rin ito kayang abutin. Sa buong pamilya Gu, baka, ako lang ang kapatid na babae, ang makakausap ng pinuno ng pamilya Lin. Narinig ko, na hindi maganda ang relasyon mo sa kapatid kong babae kamakailan. Hindi ba? Sa totoo lang, ako at ang kapatid mo. Ay naku, huwag mo na akong ipagtanggol para sa kapatid ko. Noong naghiwalay kayo sa kolehiyo, malaki ang naging epekto sa kanya. Mula noon, parang naging malamig na siya. Gusto ko sanang makahanap ng mahinahon at mapag-alaga, na kayang alagaan ako ng lubos, na boyfriend. Sayang, hindi ko mahanap. Hindi ba't hindi pa kayo kasal? Bakit hindi ka makipaghiwalay sa ate ko? At maging asawa ko na lang? Man, huwag kang magulo. Nasa Kuwaichi International ako ngayon. Ano nang masasabi mo? Isa rin itong maliit na antas ng pamamahala. Ang kinikita ay sapat na para sa aming dalawa. Mabait ako at tiyak na hindi kita husgahan. Ano bang naiisip mo? Sa isip mo, kung ayaw mong makipaghiwalay, ayos lang. Kapag may oras ka na, dumating ka lang at samahan mo ako. Siguradong hindi ko sasabihin sa ate ko. Ikaw, talagang hindi mo alam ang tungkol sa akin at sa ate ko. Tungkol sa ate ko, hindi niya kailanman sinasabi sa pamilya. Kaya hindi alam ng lahat ang kalagayan niya. Kakalabas ko lang. Nagtatawa lang ako sa'yo. Kung pinapahirapan ka ng ate ko, sabihan mo lang ako. Susuportahan kita. Yuyu. Ito ay... Siya ay may kaugnayan sa akin. Magandang kaibigan, napakabuti. Oh, kaibigan Yuyu. Kumusta? Ang pangalan ko ay Zhang Chai, Chief Operating Officer ng 1D Group. Yichen. Hindi ko alam kung nasaan ang posisyon ni Yexiong. Sinasabi mo bang trabaho? Wala pa sa ngayon. O, walang trabaho. Kaya, Yexiong, dumating ka rin ba sa Royal International para kumain? Aynan, talagang ikinalulungkot ko. Ang Royal International ang tanging. Isang 7 bituin na hotel. Nakikita ko si Ian na nakadamit ng ganyan. Kaya't nagpunta ako. Akala ko ay pupunta siya sa hotel. Para sa interview bilang tagalinis. Pasensya na, pasensya na. Zhang Chai, anong ibig mong sabihin? Naglalaro lang ako. Nais ko lang ipaalala kay kapatid Ye. Anong antas ng okasyon? Kailangan ay anong klaseng damit? Alaynan. Oh, pasensya na. Nakalimutan ko walang trabaho si kapatid Ye. Ang suot mo ang pangit, pero wala namang masama. Ganito na lang. Dahil kay Yuyu, bigyan kita ng pagkakataon. Bro, Yi. Dahil sa posisyon ko sa 1D Group, mag-aayos ako para sa iyo ng posisyon bilang cleaner. Hindi na ito mahirap para sa akin. Zhang Chai. Pwede akong pumunta sa 1D bilang tagalinis. Pero kailangan ko munang magtanong kay Xuhui. May lakas ba siyang loob? May tapang ka bang manindigan laban kay Director Xu? Anong sinasabi mo? Siya ang chairman ng 1D Group. 3 dakilang pamilya ng Jiangnan. Ang pinuno ng pamilya ng Xu. Walang anuman. Walang anuman. Hindi mo naunawaan ang mga bagay sa grupo. Mukhang hindi mataas ang iyong ranggo. Ayos lang. Maaari kitang sabihin. Ngayon, si Xuhui ay nasa harap ko. Karapat dapat lamang na lumuhod at yumuko. Ganitong mga salita, naglakas loob kang sabihin. Bata, alam mo ba, na ang sinabi mo kanina, ay makarating sa pandinig ni Ginoong Xu. Magkakaroon ka ng kahihinatnan. Ano nang, minsan pa, magtatangkang putulin ang aking daan. Karapat dapat ka ba? Sa uri mong ito, isang salita lang mula kay Director Xu. Mabilis na maaalis ang buhay mo. Bata, sinasabi ko sa'yo, mabuti pa, dapat may kamalayan ka sa sarili mo. Ngayon, hindi na siya makaalis sa kanyang sitwasyon. May ganitong kalaking kapangyarihan pa ba siya? Bata, talaga bang gusto mong subukan ang mga magiging resulta ng pag-aaway kay Ginoong Xu? Sige na, Zhang Chai. Si Chen ay kaibigan ko.
Bakit kailangan kausapin mo siya ng ganito? Yuyu. Siya ang unang hindi magalang kay Xudong. Ako lang ang nagbala sa kanya. Sige na. Wala na akong interes. Makipag-away sa katulad mong mababang uri. Para kay Yuyu, nais kong ipaalala sa iyo. May mga bagay na hindi dapat basta-basta sinasabi. Kung hindi, baka magdala ka ng kapahamakan. Hindi mo na alam kung paano ka mamamatay. Talaga. Gusto kong subukan iyon. Sige na. Huwag mo nang sabihin pa. Kahit ano pa man ang sabihin ni Zhang Chai, isa siyang mataas na opisyal ng Fangdi. Kung magpapatuloy ka na makipag-away sa kanya, hindi na ito mapipigilan. Kahit ano pa man ang sabihin ni Zhang Chai, isa siyang mataas na opisyal ng Wandi. Kung magpapatuloy ka na makipag-away sa kanya, walang katapusang sitwasyon. Nagmamatigas siya sa'yo. At hindi mo rin siya gusto. Nakakainis na. Gusto mo bang tulungan kita para maayos ang maliit na problemang ito? Huwag na. Hindi na kailangan. Ayaw kong magkaproblema ka dahil sa akin. Huwag kang mag-alala. Hindi pa siya makakarating. Sa puntong magdulot siya ng problema sa akin. Hindi na pwede yun. Pero ikaw, tapos na. Tapos na ang usapan na ito. Kung hindi, magagalit na ako sa'yo. CJ, mag-umpisa na ang salu-salo. Pumasok na tayo. Malapit nang dumating si Lolo. Salu-salo. Yuyu, dapat mong dalhin ang ganitong tao sa salu-salo ng pamilya. May problema ka ba? Yuyu, yung karapat dapat manatili sa tabi mo. Dapat ay mga taong matagumpay sa karera. Na may kakayahang kahanga-hanga. Hindi yung mga walang-wala tulad nito. Kailangan mo pa siyang dalhin sa salu-salo ng pamilya para makilala ang iyong lolo. Zhang Chai, gusto kong makisama sa sinuman sa salu-salo ng pamilya. Wala itong kinalaman sa iyo. Kahit nawala si Ichen sa lahat ng bagay, masaya pa rin akong makasama siya. Tara na. Yuyu. Sabi ni Zhang Chai, huwag mong masyadong iisipin. Akala niya lang na medyo may katungkulan siya. Kaya't para sa kanya, sobrang importante na. Palagi siyang masungit sa lahat. CJ, hindi ko naiisipin ng masyadong mabigat. Hindi ba't si Gumenyu ito? Kakauwi lang niya sa bansa ilang araw. At nakipag-ugnayan na sa ganitong mahirap na tao. Lin Fifi, bakit ka nandito? Pumunta ako dito. Siyempre para samahan ng boyfriend ko sa pag-usap tungkol sa proyekto. Kayo pa nga. Gumenyu, karaniwan sa kumpanya, hindi ba't napakamataas ng tingin mo? Bakit ngayon para kang naghihirap sa gutom? Kahit mga ganitong mga pulube, ay dinala mo sa Royal International. Lin Fifi, sobra ka na. Hindi pwede, Yichen. Huwag kang kumilos. Bakit? Si Lin Fifi ay anak ng pamilya Lin. At anak ng mayaman sa Kuwait Chai International. Ang kanyang kasintahan. Mayaman din siya. Hindi natin kayang labanan ito. Ano ang pinagsasasabi niyo? Bakit? Wala na kayong masabi dahil tama ako. Mahal. Sa harap ng maraming tao, kahit papaano, bigyan mo ng dignidad ang magkasintahan na ito. Huwag mo silang ipahiya. Diretsahang sabihin. Nawawala na ang lahat ng mukha nila. Gumenyu, akala ko mas mataas ang pride mo. Sa huli, nandito pa rin ang kahabag-habag na itsura. Ikaw ang anak ni Lin Zhen, di ba? Ingat sa masamang salita mo. Yichen, bakit ka na gumamit ng dahas? Sobrang sama ng dila mo. Nasisira ang hangin. Anong klaseng tao ka ba? At saka, sinubukan mong saktan ako. Batang ito, huwag mong saktan ang babae ko. Gusto mo bang mamatay? Siya. Hindi niya sinasadya. Gumenyu, wala ka na bang hiya? Bumukas ng mata at magsinungaling. Hindi niya sinasadya. Ako ba ang nagdala ng mukha ko sa harap niya? Gusto niyang saktan ako. Hindi ba? Ikaw, bata. Bibigay ako sa iyo ng pagkakataon. Kneel down ka ngayon din. Mag-sorry ka kay Fifi. Pwede kong sirain lang ang isang braso mo. Iwanan kita ng isang walang kwentang buhay. Tungkol sa kanya. Medyo may itsura naman siya. Samahan mo kami ni Fifi ng ilang gabi. Kung hindi, huwag mong sisihin ako kung magpapatay ako. Bigyan ko rin kayo ng pagkakataon. Ngayon, putulin mo ang iyong mga binti. Yumuko at humingi ng tawad kay Weiyu. Nasira ang iyong paningin. Alam mo ba kung sino kami? Bigyan mo kami ng pagkakataon. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Mukhang hindi ka makikinig sa mabuting payo, kaya mapipilitan kang tumanggap ng mas mahigpit na parusa. Yichen, huwag na tayong makipagtalo sa kanila. Hindi natin sila matatalo. Kahit na nandito si Lolo, kailangan lang natin yumuko sa kanila. Huwag kang mag-alala. Nandito ako ngayon. Walang makakagalaw sa iyo sa kanila. Ayos lang. May tapang ka. Gusto mong mamatay. Sasagutin kita. Sandali lang. Sa tingin ko, sa araw na ito, tapos na ang usapan. Tama na, 17 na lang. Ito ay isang maliit na hidwaan lamang. Walang dahilan para lumaki pa ito. Isipin mo na lang na nagbibigay ako ng pabor. Nagbibigay ako sa iyo ng pabor.
Ayos lang. Ang Ginoong Wu na ito ay kaibigan ko. At saka, wala namang masama sa sinabi niya kanina. Wala namang mali doon. Kaya mga kaibigan, dahil sa akin, patawarin niyo siya. Tungkol sa kanya, basta't handa kang humingi ng tawad sa akin. At humiling na iligtas kita. Ngayon, tungkol sa bagay na ito, matutulungan kita. Ano nang nangyari? Tulungan mo ako. Sino ka para humiling? CJ. Dahil hindi ka nagbabago. Kaya't magdasal ka na lang. Yichen. Yu. Hindi ako ang hindi nagsagip sa oras ng panganib. Siya ang walang utang na loob. Yichen, bibigyan kita ng pagkakataon mamaya. Umalis ka na dito muna. Hindi nila ako magagawa ng masama. Hindi na kailangan. Mamamatay ka. Sabi ko na, hindi nila ako kayang galawin. Hindi mo pa ba naiintindihan? Tulad niya, isang taong walang alam sa kabutihan. Walang silbi na manatili sa iyong tabi. Maging pabigat pa siya. Magdadala sa iyo ng walang katapusang kapahamakan. Kahit anong kapangyarihan o katayuan. Hindi siya kasing galing ko. Kapangyarihan. Katayuan. Ano ka ba? Sino ka para magpakita dito? Paano ka makipag-usap? Walang takot akong sasabihin sa iyo. Ako ang pangkalahatang pangulo ng 1D Group. Liu. Ang sisi ng 1D Group ay isang maliit na payaso lang pala. Ikaw, sino ka? Di mo ba alam? Ang posisyon ng 1D Group sa Jiangnan Province. Hindi na niya kailangang magduda. Sasabihin ko sa iyo, siya ang panganay ng pamilya Xu. Ang batang direktor ng 1D Group, Xu Chen. At ako, ay ang Vice Presidente ng Kuwait-Chai International, Lin Fifi. Ito, Ginoong Lin. Ginoong Xu. Isang simpleng pangulo ng operasyon. Sa pang-araw-araw, wala kang karapatang makakita sa akin. Ngayon, naglakas loob kang humiling ng pabor sa akin. Malaki ang iyong loob Hindi ko talaga alam na ikaw iyon. Humihingi ako ng paumanhin sa iyo. Huwag mo akong ikumpara sa ganitong mga maliit na tauhan. Basta may kamalayan ka sa iyong kalagayan. Tama ang sinabi ni Xu Xiao. Yu. Sila ay sina Xu Xiao at Yan. Lin, kailangan mong humingi ng tawad sa kanila agad. Kung hindi, baka habulin tayo ng dalawang pamilya. Tapos na tayo. Ako, walang dapat ikasama. Sila ang dapat humingi ng tawad. Anong ibig mong sabihin? 1 minuto. Humingi agad ng paumanhin kay Yu. Kung hindi, ikaw ang masasala. Ikaw ay baliw. Anong klaseng tao ka? Na sinasabi yan sa kanila. At ano ngayon? Matigas ang ulo. Yu, kailangan mong agad na magtakda ng hangganan sa kanya. Gusto niyang mamatay mag-isa. At isasama ka pa niya. Para saktan ka talaga. Hindi na kailangan. Lin Fifi, kung gusto mong maghanap ng gulo sa akin, pwedeng-pwede. Pero inosente si Chen. Kung mapapatawad mo lang siya, maaaring kong tuparin ang kahit anong hiling mo. Oh, kahit anong hiling. Yu, para sa isang taong katulad niya. Sulit ba? Hindi ito tungkol sa kung sulit o hindi para sa iyo. Kung ganyan ang iniisip mo, pangalagaan ang taong ito na walang-wala. Kaya mas lalo kung hindi siya palalampasin. Ikaw, huwag ganyan. Kung siya ay handang mag-alay ng sarili niya. Kaya't pasayahin mo siya. Xu Chen. Mahal, pwede tayong maglaro kasama siya. Kapag sawa na tayo sa paglalaro, ibigay na lang siya sa mga katulong. Basta't siya nga, kahit ganitong mahirap, ay kaya niyang tingnan. Nakikita ko. Xu Chen. Dumating na ang 1 minuto. Xu Chen, dumating na ang 1 minuto. Ikaw, naglakas loob kang saktan si Xu Xiao. Nabaliw ka. Umalis ka na muna, Yichen. Huwag kang matakot. Sila ang nasa panganib, hindi tayo. Gusto nilang umalis. Huli na. Sino yan? Hello, Papa. Nanakit sa akin sa Royal International. Ano? Sinaktan ka. Sino ang gumawa nito? Isang maliit na bagay na hindi marunong mamatay. Wala siyang respeto sa pamilya Xu. Hindi niya kami pinapansin. Anong nangyari? Nandyan din si Tio Lin. Nandyan lang siya sa tabi ko. Ibigay mo ang telepono kay Tio Lin. May gustong sabihin si Fifi. Hello, tatay. Sinaktan ang anak mo. Sino ang mayabang na iyon? Huwag mong galawin ang anak na babae ni Linzen. Maghintay ka. Pupunta ako roon ngayon. Tara, dalhin ang tao roon. Tungkol sa pag-clear ng mga asset, hindi pa natatapos. Kailangan nating ayusin ang mga ari-arian agad. Ibigay kay Ginoong Sen. Kung hindi, kapag hindi na nasiyahan si Ginoong Ye, ang mga bagay ay walang puwang para sa pagbabago. Wala na.
Hindi naman ito magtatagal. Lahat ng mga pamilya sa Jiangnan Province, kahit na nagsimula ng bumaba ang antas, hindi pa rin sila tulad ng mga walang kwentang isda at hipon na nagsusugal sa aming harapan. Maganda na rin, dahil ito ay tungkol sa mukha ng pamilya sa hinaharap. Talagang nararapat lang na maging isang magandang halimbawa. At saka na lang, ipinaalala rin sa dalawang bata na mag-ingat sila sa mga gagawin nila kamakailan. Mag-ingat sa mga kilos. Tama ka. Pumayag na rin si Ginoong Ye na kung ang dalawang bata ay magpapakita ng magandang asal, may isang pagkakataon pa silang mabubuhay. Kung hindi, mukhang mahirap na itong mapanatili. Tara na. Darating na ang tatay ko at ang punong pamilya ng Xu. Maghintay kayo na mamatay. Xu Xiao. Ayan, Gil. Lin, hindi ko kilala ang dalawang iyon. Kapag dumating na ang dalawang punong pamilya, pakiusap, sabihin niyo rin po ang ilang salita para sa akin. Huwag naman sanang sisihin ako. Lalo na siya. Noong una pa lang ay hindi magalang na nagsalita sa Amuliksu. Napaka-uyam. Sobrang arugante. Dapat parusahan ng mahigpit. Alam ko, hindi ka niya makakatakas. Akala mo ba makakatakas ka sa pamamagitan ng pag-iwas? Makakabawi ka pa ba? Kung hindi ka magpapakumbaba agad sa simula, maghihintay lang tayo ng kamatayan ng magkasama. Kung mabubuhay ka ngayong araw, at makalabas dito, ako ay magpapakumbaba at magpapakababa sa harap mo. Tandaan mo ang sinabi mo. Nagsusuka na ako sa harap mo. At nagkukunwari ka pang matapang. Hindi makontak si Grandpa Chen. Anong gagawin natin? Huwag na kayong tumawag, dumating na ang mga magulang ko. Woman Yu. Sino man ang dumating ngayon, hindi kayo mapoprotektahan. Sino ang may lakas ng loob na saktan ang anak na babae ni Lin Zhen? Zhang Chai, Pangulo ng Operasyon ng Wandi Group. Nakilala ko sina Director Lin at Director Xu. Sino ang sumaktan sa anak ko? Lumabas ka. Sino ang sumaktan sa anak ko? Lumabas ka. Tay, siya nga. Walang respeto sa pamilya Xu. Tama na, Dad. Tingnan mo, namaga ang mukha ko dahil sa kanya. Kailangan mong patayin siya ngayon. Ibalik mo sa akin ang galit na ito. Hindi alam ang ginagawa. Huwag kang mag-alala, dahil naglakas loob siyang saktan ka. Ngayon sa buong lalawigan ng Jiangnan, walang sinuman ang makakapagpanatili sa kanya. May tao. Nandito. Kunin mo yung cute na si Dong Fifi. At dalhin mo siya sa akin. Sige po, puno ng Xu. Hindi ganito ang mga bagay-bagay. Buong lalawigan ng Jiangnan. Walang makakapagligtas sa akin. Lin Zhen, malapit ka ng malugi. Mayroon ka pang ganitong kapangyarihan. Nandyan pa ba si Huijia? Yi. Anong karapatan mo para magsalita ng ganyan? Nagmamalaki ka pa sa harap ng tatay ko at ni Ginoong Lin. Ganyan ang sinasabi mo. Ayaw mo na bang mabuhay? Bata, tumahimik ka. Tatay, bakit mo ako sinasaktan? Lumuhod ka at humingi ng tawad kay Ginoong Ye. Huwag mo akong piliting ulitin ito. Sa loob ng sasakyan ko, dalhin mo ang maleta. Ginoo Ye, nasa proseso pa rin ang paglilinis ang mga ari-arian ni Huestu. Ito ay isang maliit na pasalubong mula sa pamilya Xu. 5 milyon na cash. Naway tanggapin ni Ginoo Ye ang alok na ito. Si Dong Xu. Tatay, tumahimik ka. Mas nakakaintindi ka pa rin. Ngayon ay nakaluhod siya, nakayuko. Nakita mo ba? Ako. Nakita ni Lin Zhen si Ginoong Ye. Papa, anak, anong ginagawa niyo ni Uncle Xu? Bakit pa binibigay sa maliit na ito? Luhod ka. Tumahimik ka. Ikaw na anak na salungat. Kung magsasalita ka pa ng isang beses. Ako. Bakit hindi ka pa lumuhod at humingi ng tawad kay Ginoong Ye? Walang kailangan na humingi ng tawad. Ang paghingi ng tawad ng anak ng Lin. Ako, isang maliit na tao. Ayaw ko nang tanggapin yon. Ginoong Ye, paano mo naman nasabi iyon? Itong suwel na babae. Paano siya maihahambing sa iyo? May galit siya sa kaibigan ko. Hindi lang siya nagmura. Madalas pa siyang ng target. Ano ang dapat gawin? Sa tingin ko, alam niyo na ang sagot. Sa isang napiling araw, palayasin ang babae na ito mula sa pamilya Lin. Hayaan na lang silang magpasya sa sarili nilang kapalaran. Papa, ikaw ay baliw. Tumahimik ka, hindi ako ang tatay mo. Palayasin sa pamilya ang kanyang buhay. Hindi pwedeng iwan. Ginoong Ye, maaari bang
Paano? May pagtutol ka sa aking desisyon. Hindi ko magawa. Gusto niyang patayin ako. Papa, talagang susunod ka sa kanyang sinasabi. Dalhin mo siya. Maghintay ng hatol. Bitawan mo ako, bitawan. Tatay. Tungkol sa iyo. Ginoong Ye, ang anak na ito ay may masamang ugali. Hindi dapat siya manatili. Sa pamilya ng Xu, dapat siyang putulin sa kanyang buhay. Itapon sa labas ng pamilya. Ikaw ay talagang mahina. Sino mang insulto kay Ginoong Ye, dapat parusahan. Tatay, hindi mo ako pwedeng isuko. Niiling ako at humihingi ng tawad. Tumahimik ka. Isang bagay na hindi makagawa ng mabuti at palaging nagiging sanhi ng kapahamakan. Tawagin ng tao, dalhin siya palayo. Tatay. Ginoong Ye, pasensya na. Ginoong Ye, nagkamali ako, Ginoong Ye. Kaya mo ring hindi igalang si Ginoong Ye. Kaya mo ring hindi igalang si Ginoong Ye. Si Ginoong Ye ay hindi ko pinahalagahan. Ako ay walang galang. Ako ay nagmamalaki. Ginoong Ye, pakiusap, pakawalan mo ako. Hindi ba't sinabi mo na siguradong mamamatay ako sa kanilang dalawa? Siyempre, mamamatay ako ng walang duda, di ba? Ako ang bulag, Ginoong Ye. Basta't pakawalan mo ako. Gagawin ko ang lahat para sa iyo. Ginoong Ye. Alam mo kung ano ang dapat gawin. Sige na. Kailangan na nating pumunta sa salu-salo ni Lolo U. CJ. Magandang pagbati kay Ginoo Ye. Yichen. Bakit ang Panginoon ng pamilya Xu at ang Panginoon ng pamilya Lin magpapakita siya ng ganitong paggalang sa iyo? Dahil ako ang makakapagdesisyon sa kanilang buhay o kamatayan. Yichen. Bakit ang Pangulo ng pamilya Xu at ang Pangulo ng pamilya Lin ay magpapakita ng ganitong paggalang sa iyo? Dahil ako ang makakapagdesisyon sa kanilang buhay o kamatayan. Nagsimula na namang magbulaan, Tijia at Linjia, pero ang pinakamatatag na pamilya sa Jiangnan Province na makakapagdesisyon ng kanilang buhay o kamatayan sa buong Jiangnan Province ay walang iba kundi ang kilalang si Zhu Shanhu, si Sir Sen, di ba? Tama nga. Si Li Sen ay nakakita sa akin at siya rin ay yumuyuko. Sige na, sige na. Kung ayaw mong magsalita, wag na lang. Bakit palagi kang nag-imbento ng mga kalokohan? Hindi ito kalokohan. Ang mga sinasabi ko ay totoo. Lahat ay totoo. Yichen. Tita, kailan ka? Pumasok muna. May sasabihin ako kay Yichen. CJ. Pumasok ka muna. May sasabihin ako kay Yichen. Ginoong Gu. Ginoong Gu. Mayroon bang anuman? Hindi maganda ang kalagayan ng katawan ng lolo kamakailan. Itinatago ko sa kanya ang tungkol sa kasal namin ni Jiang Ye. Hindi pa niya alam. Ayokong ma-stress siya. Sana ay ituwid mo ang iyong posisyon. Ano sa tingin mo tungkol dito? Maaari bang itago ito ng matagal? Kapag dumating ang tamang pagkakataon, sasabihin ko kay lolo. CJ. May iba pa bang kailangan si Ginoong Gu? Ang dahilan kung bakit tayo nagdaos ng salu-salo ngayon ay dahil darating ang manugang ng tiyo. Narinig ko, hindi siya basta-basta. Maging maingat ka sa pagsasalita mamaya. Kung hindi, baka magdulot ka ng problema. Walang makakatulong sa'yo. Hindi rin mapoprotektahan ng su pamilya sa Magdu. Huwag na kayong mag-alala, Ginoo Gu, hindi na namin kailangang mag-alala patungkol dito. Shanping. Ang hipag mo ang taas ng tingin sa sarili niya. Ako ay opisyal ng hahalili bilang Panginoon ng Jun Tower. Sa posisyon ng tagapangasiwa ng Tor. Susunod ako sa utos ng tagapangasiwa. Wakas ng buong